All present and accounted for, sir! Chris, kayo pala Kabelo. Binabati kita at ang iyong mga kasamahan sa matagumpay na pagsunod niyo sa pinag-uutos sa inyo ng ating kilusan. Maraming salamat po, Kabelo. Pero, ani po namatay sa mga kasamahan natin. Talagang ganyan ang digmaan. Kung sa bawat 10 sa atin ang mamamatay, 100 naman ang sa kanila. Hindi na magtatagal. Makikita na natin ang bunga ng ating ipinaglalaban. Sumama ka sa akin. May mahalagang bagay akong sasabihin sa'yo. Sandali na po. Napili ka namin upang mamuno sa pangkat ng 7 taong ipadadala sa Maynila. Kung tawagin kayo yung mga Esparo, ang pangalang ipinansag sa inyo ng militar. Yung mga nakaraang panahon, puspusan ng kampanya ng pamahalaan laban sa ating partido. Ginagambala tayo ng kanilang hukbong militar sa ating kinahihimlayan dito sa kabundukan. Nagigising tayo sa putok ng kanilang mga baril. Sa daing ng mga kasama nating sugatan at sa hinagpis ng mga kamag-anak nating namatayan. Tinatanggap natin ang kanilang pagsalakay sa ating partido. Pagkat yan ay nagpapatunay na kinikilala tayo ng kanilang pamahalaan bilang isang kaaway sa digmaan. Kayong 7, ang sagot ng ating partido laban sa kampanya ng militar dito sa kabundukan. Kayo at ang piling-piling mga tauhan ng bawat pangkat na naniniwala sa simulaing ipinaglalaban natin. Tuturuan natin ang leksyon ng mga mapangaping pinuno ng pamahalaan.
unti-unti nating ipalalasap ang hapdi at sakit ng ating paghihiganti. Tayo'y magkaisa upang maisagawa natin ang ating layunin. Ang inyong sisimulan ay hindi para sa atin lamang, kundi para sa mga masang umaasa sa ating kakayahan. Ang inyong layon ay makalapit hanggat maaari sa ating kaaway. Sa mga sandatang yan, makalalapit kayo na hindi kayo namamalayan na kayo ay isang kaaway. Kakailanganin nyo ang mga ID kapag kayo'y sinita para maipakita nyo na kayo'y mga estudyante at ang iba naman sa inyo ay trabahador sa pabrika. Ito'y paalala. Huwag niyong kaliligtaang maglagay ng nunal. Ang nunal sa inyong muka ang magiging palatandaan ng mga taong makakakita sa inyo. Ililigaw nito ang mga may kapangyarihan sa tunay niyong katauhan. Chris, bilang pinuno ng pangkat, tanggapin mo ang perang ito na magagamit nyo sa inyong pangangailangan. Nariyan din ang pangalan ng taong kukup-kup sa inyo. Mamili kayo ng mga damit na inyong kailangan at mga gamit na angkop sa kabihas na ang inyong pupuntahan. Ang hindi nyo ikinamatay, ikinalakas nyo. Malakas na ang bawat isa sa inyo. Handang-handa na kayong humarap sa mga kaaway ng ating kilusan na naninirahan sa kagubatan ng Luzon. Saan ba kayo bababa? Hanggang sa kanto na lang rota natin. Sige, parang sa tabi, pare. Dito na lang ba kayo bababa? Ikaw na ba? Huwag kang matakot, pare. Mga NPA ko na. Ang jeep mo lang kailangan namin. Huwag kang mag-alala. Babalik namin sa ito. Baba! Si Major Baharias, ang namuno ng mga kawan na panghimpapawid ng pamahalaan, dapat niyang panagutan ng kanyang buhay ang pagkamatay ng ating kasamahan nang lusubin nila ang kabundukan. Wala eh. Bumibaya ba ako? Bibigyan ka ng buo.
problema dyan? Bakit pare? Wala ka bang panukuli? Meron. Si Colonel Magdangan ay alipin ng mga imperialistang Amerikano. Isa siyang kaaway ng ating kilusan. Binibigyan niya ng kahiyan ang mga libingan ng mga ninuno ng ating bayan. Pinakiusapan na natin siya upang maging makamasa at makabayan. Subalit ayaw niyang tigilan ang pakikipag-ugnayan sa mga dayuhang umaalipin sa ating mamamayan. Kailangan niyang pagdusahan ang kanyang mga kasalanan. Gabriel. Mr. Rams, I assure you, just submit your sale bid to the committee and leave the rest to me. I'll do everything. Okay? Bernard, alam mo nagsisisi ako at ngayon na tayo nagkakilala. Johnny, look at life from the brighter side of it. Dapat naliligayahan ka dahil Chris, anong ginagawa mo dyan?
Bakit kaya wala pa sila Olga at Luis? Baka may nangyari na dun, ah. Darating na yun. Baka nantala lang. Oh, baka sila na yan. Sandali, ah. Kayo pala. Kanina pa kayo hinihintay ni Chris. Ba't ngayon na kayo? High blood na yata eh. Yang tagal namin bago nakasakay. Saka 10 kilometro yating nilakad namin. Tayo na. Bakit ngayon lang kayo? Sa Fairview namin iniwan ang sasakyan. Ibig mo sabihin 3 oras mula Fairview hanggang dito? Mahaba ang nilakad namin bago kami nakasakay. Teka nga muna, Chris. Ano ba problema mo? Wala. Anong wala? Ang tagal nyo na wala ni Luis, eh. Nagalala ako. Baka may nangyari sa inyo. May nangyari? O baka may nangyayari sa amin ni Luis? Gusto kong malaman mo, Chris, na kung susuway ako sa utos ng ating kilusan, na ipinagbabawal na magkaroon ng relasyon ang magkakasamang miyembro. Hindi ako kay Luis papatol na alam kong may gatas pa sa labi. Hahanap na lang ako ng isang katulad mo, Chris. Alam mo, Chris, ang pag-aalala raw ay tanda ng pagmamahal. Mahal mo ba ako, Chris? Ganun lang? Mabuti bang pahinga na tayo. Maaga tayo bukas. Magkano ang dalawang yan? Keep the change. Ang mga pulis na dapat magpanatili ng kapayapaan sa lansangan ang siya ngayong umaalipin sa mga mamamayan dahil sa kanilang kasamaan at kabugtutan. Ipakikita natin sa mga mamamayan ang kahinaan ng kanilang mga pulis na di dapat asang magtanggol sa taong bayan. Ipadarama natin sa buong bayan na narito tayo sa kanilang kapaligiran, handang tumanggap sa sinumang sasama sa ating kilusan. Ipagpapatuloy natin ang pagbibigay aral sa mga mamamayan sa pagpatay ng pulis ng pamahalaan. Ano nangyari doon sa inimbestigahan nyo kahapon? Ayos lang, sir. May complainant na? Meron na daw. Hoy, tinamayan lang yan sa tubig. Hoy, ano ba yan? Natagal-tagal nyo na. Chip, saan ba pinakamalapit ng ospital dito? Bakit to? Misis ko dinudugo. Saan na ron? Ayun, oh.
Ano? Ano bang problema, Mrs.? And I think that there are no abusive Sparrow units. You know, the government represents all the people. And we have varied spectrums. We have conservatives, we have the ordinary civilian, and they look at the assassinations by Sparrow units as abuse. For example, we in the government recognize that the CHDF Good evening, sir. was abusive. For example, in Opo ka. the killing of Father Padali. They are now being prosecuted. But in the case of the death of Assemblyman Puson, for example, or crimes against the people of this particular province and the Cagayan Valley. And this is part of the revolutionary armed struggle. Mr. Puson represented what we God damn it. considered by the revolutionary forces and the fraternity. And They have the revolutionary right to kill. Eh kung tayo mga pinuno na ng militar na ating pamahalaan, cannot even claim that we have the right to kill. Every man must be accorded due process of law bago siya mahatulan. Ipinatawag kita dahil sa nakatanggap ako ng report that the NPA has claimed responsibility over the death of Colonel Magdangal. Intelligence reports confirm the presence of small liquidation groups of the NPA now here in Metro Manila. Sparrow unit, sir. Balak nila maghasik na lagim sa mga mamamayan and create an atmosphere of fear and tension. And they intend to carry this out through assassinations of military officers and law enforcers. Psychological warfare. They want to hit two birds with one stone by killing their enemies and at the same time embarrassing them. Pero bakit Metro Manila, sir? And why not? Gusto nila ipakita sa mga mamamayan that their network operates at the heart of our stronghold, the metropolis. General, natagpuan na ang mga sasakyan na ginamit ng mga suspects. Ito ay bandon sa Quezon City Circle, Fairview at Marikina. The description of the suspects according to eyewitnesses fit those who raided the Municipal Hall of Imus. Lahat po sila ay may nunal sa mukha. Our cartographers will be ready with the sketches of the suspects. Well, that's good. Hand out these sketches to all law enforcement agencies. Put out an APD with shoot-to-kill orders. Manny, alam kong mahihirapan kang hanapin ng mga ito. Because they blend with the civilians. But you should do your best. We should stop the killings, or the civilian population will lose its faith in the armed forces' ability to protect them if we cannot even protect ourselves.
Well, as you can see, gentlemen, we have divided the joint military operations into two groups, namely the Western Police Eagles and the Southern Police Eagles. You have all volunteered to lead a team of handpicked law enforcers under the code name Eagles. Hindi basta petty hoodlum o hold-uppers ang ating kalaban. We're up against the elite of what the new People's Army has to offer. The Sparrow Unit. They are splitting as a sparrow bird. They pounce on their prey with pinpoint accuracy. Kagaya ng sparrow, which appears to be like any ordinary bird. Ang mga miyembro ng Sparrow Unit na ito ay umahalo sa mga sibilyan, making it very hard for us to identify them. Nakita nyo na ang mga sketches. So, always be on the lookout for these suspects. Well, as you know, when the heat is on, the sparrow bird migrates to a different place. Kagaya ng ginawa ng Alsamasa sa Davao. Let's make the heat in Metro Manila too hot for the members of the Sparrow units to handle. I want you all to be extra careful. Tumakbo yung baril. Yun ho. Hoy, saan pupunta?
Binibigyan kita ng 1 minuto para sumuko! Hold your fire! I want this man alive! Kaibigan! Sumuko ka na! Walang mangyayari sa'yo! At may pagkakataon pa para magbagong buhay ka! Huwag niyo ako ulalin! Pag sumuko ako, Jack, pahirapan niyo ako para kumanta! Pagkatapos, papatayin niyo rin! Kaibigan! Bumaba ka dyan! Huwag mo ituloy yan! Huwag! Basag ang bungo niya. Patay ka agad siya. Katulad ng kasama niya. Excuse me, sir. Sarge. Sir. Dali mo na yan. Boss, baka naman pwedeng... Dali ka na! Thank you. Yes, sir. Yes, sir, I understand. I've conducted an ocular inspection of the yacht, sir. At nakita ko nakasulat sa dingding, with the general's own blood, ang mga katagang mabuhay ang Sparrow Unit. Ganyo! Ganyo, boss! Sino siya? Siya ho si Adel. Kitang-kita ko yung 2 baril ng Sparrow. Pinulot niya at inilagay niya doon sa kahon. Nasisiguro mo ba? Tanggapin mo ito. Malis ka na. Baka may makakita pang kasama ka namin. Ganyo! Sige! Del! Talagin mo! Awal magtinda ng sigarilyo dito. Ganyo ako! Saan ba ako nadalhin? Boss, baka pwede natin kareglin nito. Sige! Pwede! Sa kusito natin lawan nyo ako! Sige! Pasok! Pasok! Bakit niyo ako dinala dito? Sige na! Ano gagawin niyo sa akin? Marami ko pa sinasabi. Ako nalalaman sa binibintang niyo sa akin! Sige na! Kago to! Kayo pala, Sarento. Akala ko kung sino na eh. Yani, gusto ko makilala mo si Adel. Ano gagawin sa akin? Sinabi na wala ko nalalaman! Magdasal ka na, Adel. Wala ka nalalaman, ha? Sige. Tingnan natin ang tigas mo. Sige! Umapalag ka ba, ha? Ituturo niya mga Sparrow Unit kung saan nagtatago din sa Maynila. Si Advincula,
ay kapopromote lamang.